conclusions din sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin pa rin. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Kasi alam nyo, itong mga DDS, grabe po sila mamulitik eh. Sobra po. Itong presidente na to hindi po namumulitik eh. Hindi nga siya sumasagot eh. Ang daming pagbibintang sa kanya. Hindi nagtapos sa mga DDS, sa mga issue. Lahat na lang araw-araw na ginawa ng Diyos may issue kay BBM. Hindi naawa sa ating mga taong bayan. Na inaasikaso ni BBM ngayon, inaayos yung 20 pesos sa bigas hanggang 2028. Inaayos ang mga iba't ibang proyekto. Yung mga DDS, grabe po. Gusto talaga nila mapabagsak si BBM. Dalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. Putik, no? Napaka ni BBM, no? Yan, sabi ko sa inyo, tignan nyo yung kung paano yung isang totoong tao magsalita. Napaka-totoong presidente nito. Napaka-totoong presidente po nito. Itong nakikita nyo, isang Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, napaka-totoong presidente. Hindi siya magsasabi sa iyo na tama siya kung mali siya. Sinasabi niya kung mali siya. Hindi katulad ng dating presidenteng demonyo. Dinadaan tayo sa takot, pero lahat ng ginawa niya mali. Di ba? Yung dating presidenteng si Digong, dinadaan tayo sa takot. Yung pala lahat ng gagawin niya mali. Pogo, shabu, West Philippine Sea. Ito hindi. Kung ano sasabihin niya, yun ang ginagawa niya. Sinabi niya West Philippine Sea, sa atin yan, ginagawa niya. Sinabi niya kulang ang serbisyo ng gobyerno, sinasabi niya. Di ba, Mami Peng? Ha? Mami Peng, ha? Di ba? Huwag ka nang umiyak, Mami Peng, kung talunan kayo sa program, okay? Huwag na kayo umiyak sa akin. Huwag na kayo umiyak, okay? Kung natalo ko kayo, huwag na kayo umiyak. Ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So tinatrabaho namin, kaya ang lalaki yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Alam mo, Mami Peng, talaga yan. Mami Peng, ito na nga yung sinasabi natin eh. Ito po yung sinasabi namin ha. Ito po kasi kami, hindi naman po kami nagyayabang ni Mami Peng at ibang grupo. Ito po yung sinasabi namin ngayon sa inyo, PCO. Nandito po yung mga channel namin. Nandito pa yung mga channel namin. Pagsamantalaan nyo kami, di ba, Mami Peng? Raping nyo kami. Nandito kami, para kami sa bayan eh. Para kami kay Pangulo. Ngayon, PCO, pakiusap namin sa inyo, huwag kayong manginayang na isama nyo kami sa proyekto ng Pangulo. Maibalag namin yan. Pagsamantalaan nyo kami. Ayun ang idealismo namin eh. That is our idealism. We want to help this government to prosper. And if this government prosper, our Filipino people imploring the aid of the Almighty God will prosper also.
Okay? Kaya PCO, andito kami. Hindi naman to, etong channel na to, para sa Pilipino to. Para sa katotohanan po ito. Gamitin nyo kami. Huwag kayong manginayang na, pupuntahin natin yung mga vlogger doon, Cebu man yan, Bisaya, pupuntahan natin. Kasi yun ang kulang kay Presidente, ang dami niyang ginagawa, hindi napapaabot sa taong bayan. Ganun po ang ginawa ni Digong. Si Digong po, ang ginawa ni Digong, pinasarado niya yung ABS-CBN, pinabulag niya yung mga vlogger. Kita mo, paano nakalusot ang 30,000 EJK na hindi naaalarma ang buong taong bayan? Sige nga. Kasi nga po, si Digong, binulag niya ang tao. Kapag may namamatay, pinapalitan nila ng ibang issue. Ngayon tayo, hindi tayo mambubulag. Tayo po ay tutulong ipalaganap ang magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Pagsamantalahan nyo kami, rape us. Diba? Kasi lahat naman kami dyan eh. Lahat po kami mga vlogger dito. Ako, si Mami Peng. Yung grupo ni Mami Peng. Lahat kami po dito ay para sa bansa. Diba? Hindi naman kami nag-aangad. Ito po totoo ha. Yung PCO, hindi yung nagbibigay sa amin yan. Alam ni Mami Peng yan. Talagang kawang gawa lang po ito. Ganun po yun. Wala namang problema sa amin yan eh. Ang importante po sa amin, matulungan natin itong presidente na to. Nandito na tayo eh. Ha? Yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic. Pero mo, presidente yan ha. Presidente yan, sinasabi niya talaga. Ayan po mga kababayan kong Pilipino. Ang presidente niyo po, alam talaga niya. 'Di ba? Nandiyan siya para sa inyo. Naririnig niyo po. Inaamin niya may pagkukulang. Hindi po siya bida-bida na ganito, ginawa na namin yan. Traditional politician. Ito, kami nang bahala dyan. Hindi ganon. Vina Vlog, thank you rin. Ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, kita nyo, inaamin niya may pagkukulang siya. BDS, masaya na kayo. Masaya na kayo. Bakit si Digong perpekto? Yan ang presidente. Yan ang presidente. Yan ang totoong may bayag. Sinasabi niya kung mali siya. Hindi siya natatakot masira. Yan ang may bayag kay si Digong. Sabihin mong isitayin mong mali, magwawala. Sinita nga lang kay Michael Yang, nagwala eh. Yan ang presidente. Sinasabi niya kung mali siya. Kasi nga, sinasabi niya yon dahil alam niya eh. Hindi niya pwede sabihin perfecto ang Pilipinas. Tanga ka nun para kasi Digong. Ito ang presidente, sinasabi niya kung mali siya.
Hindi niya tinatago sa mga tao. Tapos sasabihin niyo, weak president. Hindi pa kayo nakakalusot, pinatapon niya si Digong. Yun muna lusutan nyo. Bago kayo magsabing weak president. Ha? Yung weak president, hindi nagpapatapon yun ng Duterte. Yung weak president, hindi yung nagtatanggal yun ng legacy ni Duterte, Pogo. Solusyonan nyo muna yung dalawa. Bago kayo tumawag na weak president, uliga. Ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung Yung metro. Extend mo na lang to. Extend natin si BBM. Wala na tayong makita eh. Sa totoo lang po. Ayan, mahirap dapat po talaga. Yan po ang sinasabi natin. Sa totoo lang. Dapat mabago na talaga yung konstitusyon natin. Sa totoo lang po, matulad tayo sa Amerika, na kung saan yung mga party list lang, yung dalawa lang ang pamimilian. Either dito sa kabila or sa B, A and B lang. Yun lang po. Ganon. Kaya nauubos din po tayo eh. Alam nyo? Kaya nauubos po ang pera ng taong bayan. Isipin nyo po, presidente, vice president, senador, congressman, mayor, gobernador, party list, konsilor. Doon pa lang po, tignan nyo. Bubudbudan nyo ng sweldo pa lang, wala pa yung budget. Sweldo pa lang, wala pa yung budget. Ubus na ang pera ng taong bayan. Sweldo pa lang nun ha. Pababa. Tignan nyo po. Sono Mama, thank you po. Diba? Hindi ko po sinasabing masama yung mga konsilor, mayor, governor. Hindi ko po sinasabing masama yan. Congressman, hindi ko po sinasabing masama yan. Pero mas gaganda po siguro kung mamimili tayo ng mga presidente, dalawa na lang. Parang dito, A and B. Itong party list na to pipiliin mo. Halimbawa, kay Trump. Tapos yung kalaban niya, doon lang, dalawa lang. Alam mo ba't may iwasan natin? May iwasan natin yung maraming gasto sa eleksyon. Isipin mo, dalawa lang ang tumatakbo. Mababawasan ng maraming gasto sa eleksyon. Kahit hindi ka na mag-promote ng mag-promote. Partido lang. Dalawang partido lang. Yan po sana ang ma-endorse, kaso sino kaya maglalakas ang loob? Yung political dynasty nga, hirap na hirap. Ayan na po ang kailangan natin ngayon. Nag-age po ang politics sa atin. Nag-age ang politics. Sa atin po, hindi po gumaganda. Nagwo-worst na nagwo-worst. Pumapasok lahat ng pamilya. Pumapasok lahat ng magkakamag-anak. Pumapasok lahat ng magkakasabwat. Kailangan natin gumawa na ng batas na baguhin ang konstitusyon. Ang 1987 Constitution, panakaw eh. Panakaw po. Panakaw po ang 1987 Constitution, na kung saan po ang mas lamang dyan ay ang mayayaman, na kung saan mas protektado ang mga mayayaman. Unang-una pa lang, bakit? Kailangan mong tumawag ng lawyer. Mahirap ka, may lawyer ka? Nga. Diba? Pang mayaman kagad ang 1987 Constitution. Kung nilagay dyan sa 1987 Constitution, kapag naagrabyado ka at wala kang pan-lawyer, di ba Miranda rights? You have the rights to consult your own lawyer. Kung wala kang lawyer, wala kang pera eh. Ngayon, dapat nakalagay sa 1987 Constitution, meron tayong department ng mga abogado na funded ng government. Na kung mahirap ka, doon ka natatakbo. Di ba? Hindi na yung public attorney's office. Meron mismo designated. May designated na. Hindi. Sa Miranda rights pa lang, you have the right to remain silent. Pwede ka kumuha ng abogado mo.
Eh, wala kang ang pera eh. Mababang abogado, 50,000. Kaya hindi po makamahirap, sinasabi ko palagi yan. Hindi po makamahirap ang 1997 Constitution. Hindi po makamahirap yan. Pabor yan sa mga taong mayayaman. Pabor yung iba pa nga sa mga politiko. Kaya pag-uwi natin yan. Kaso may pinipigil ng iba. Oh. Oo. Anong nararamdaman nyo kapag pagtingin nyo, 1,130 plus days na ganun. lang? Ano pong nararamdaman nyo pagka gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malaking taipan. Mm. Sabi ko, hindi ko sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Oh. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Oh. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea. Yan ang ginawa ni Digong. Yan po ang ginawa ni Digong. Brinaso niya lahat. Biro mo si BBM sumusunod sa batas, oh. May gusto nga siya, hindi maaprobahan eh. Kasi ang dami pa. Pupunta pa ng COA. Aaprobahan pa ng mga iba't ibang gabinete kung saan nasasakupan. Oh. Hindi mo si Digong, inabuso niya. Inabuso niya lahat. Biniraso niya. Pero si BBM, kita mo, yan ang presidente. Oh. Hindi po magaling yung presidente na nambabraso. Hindi po magaling yung presidente na nang-aabuso. Pero ito sumusunod sa batas. Siyempre, ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay, sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Baka tuturin naman. Apo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Oo. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis dun sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Oo. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Okay, tama. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Ang bait po nito, sobrang bait nito. Masyadong mabait kasi nabuso na si BBM eh. Ang bait kasi niya. Alam mo yon, yung gusto niya lang, ang tanging motibo kasi ni BBM, maayos po yung Pilipinas. Maayos. Kaya hindi nga siya nakikisaw-saw sa mga politika, binabato sa kanya eh. Ang gusto niya, maayos yung Pilipinas. Ang bait na itong Pangulong to. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala eh. Kailangan talagang maging mas efficient, mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon. Pasensya na kayo uli. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Pasok na po kayo sa Tingnan mo, alam mo, sabi niya, no, nasa Senado na yan. Kumbaga, lumalabas kasi talaga, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan mo, pinaikos kagad si BBM na ayaw ng impeachment. Wala naman kayo narinig eh. May narinig ba kayo? May narinig ba kayo? Ulitin natin ha. Wala siya sinabi, di ba? second. Pabayaan ang eleksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Pasensya na kayo uli. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Wala siya sinabi ha. Wala siya sinabi. Wala siya sinabi. Ayan po. Kasi nga po, totoo naman na Senado na yan. Respetuhin na lang natin, nandyan na yan. And para sa atin, valid naman yung impeachment.
Kung meron ka ba naman vice presidente, hindi sinusunod yung batas. Anong gagawin natin? Hayaan lang natin? Sobra naman yun. Tingnan mo, si Joy Caninesado, naging watcher, pinasalamatan. Kaya nga ako, ayun nga yung sinabi ko eh. Diba? Oo, marites din si si Katonying eh. Katonying, masyado kong marites eh. Kami Peng, nakapirma ka ng libro ni BBM ha. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon. Meron ba sinabi dito? Hindi ko pa kasi napanood to. Pinorward lang sa akin eh. Tingnan natin. Ewan ko kung sinabi lang niya. Hindi ko pa napanood kasi ito eh. Balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half. Kumbaga sa basketball. Papasok ko na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No. Yan. Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay. Hayaan nyo, susunod ako na mag-i-interview kay BBM. Ha? Susunod ako na mag-i-interview. Hindi na si Katonying. Tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, hindi sustainable. Kasi ang yung mag-interview ni Katonying dapat ganito, Mr. President, ano masabi nyo 1 to 10? Gaano kayo kagalit kay Sara Duterte? Ganun kaagad. Ganun dapat eh. Diba? Diretso sa... Mr. President, bakit nyo tinanggal yung Pogo? Alam nyo ba nagasiya yun ng Duterte? Ba't tinanggal nyo? Ganon! Oh. Mga pangdiinan tanong. Mr. President, weak daw kayo. Pero weak po ba yung nagpapatapon ng isang Duterte sa ICC? Ganon! Yan mga tanong. Diretsa. Para magkaalaman talaga. Yung tanong nito, ang daya pang isipin eh. Oh. Tapos sabi mo, ganun po ba? Ito na lang po, Mr. President, kadaragdag ng tanong. Tama po ba yung congressman nagbabayad ng babae para makaiyot? Tama po ba yun? Siyempre, sagot si BBM, hindi tama yan. Isa kang congressman, hindi ka nagbabayad ng babae para makaiyot. Oo nga po, may asawa yung congressman. Tama po ba yun, Mr. President? Hindi yan, may asawa pala siya. Ba't siya iiyot sa iba? Gano'n ang mga tanong. Eto, Mr. President, tama po ba na dati po tayo ay galit sa droga? I hate drugs. Naalala niyo po yun? Oo, naalala ko yan. Sinabi ni Pangulong Rodrigo yan. Diba? Galit siya sa droga. Pero si Kitty Duterte po nagchuchongke. Tama pa ba yan? Tama po. Ha? Tama po. Tapos si Basti po, nagsashabu. 37 na empleyado niya, mukhang ka-jamming niya eh. 37. Ang mga adik, tanggal. Tama ba yun? Mga tanong. Diba? Yan ang tanong. Kasi ko ni BBM, hindi rin tama yan. Okay tayo. Yan ang tanong. Kayo, eto na po, last na question, Mr. President, wag po kayo mga offense, sasabihin ko. Sige, nyo, ang tanong mo. Siyempre, kayo po, mayaman na po kayo, di ba? Sabi nyo, kasama nyo yung mayayaman yung mga pamilya. Oo, mayaman din kami. Kasi nga, dahil si Kaya Pulakay, siyempre po, may mga katulong din po kayo. May katulong kami, matagal na sila, mga 30 to 40 years na katulong. Kinakamay nyo rin po ba? Ano? Kinakamay?
Kinakamay niyo sila. is serving. Renta sagot. Ay, hindi, Nyolo. Hindi namin kinakamay ang aming katulong. Okay. Sigurado kayo? Oo, sigurado kami. Alam ni Lisa yan. May, bawal yung mga ganyan. Kanyan, patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon yun lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba ito? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Opo. Nung 2023? Yes. Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Tamo, Bakit? grabe, Ang key no? dyan, yung product. From the president yan, ha? Tignan niyo po, ha? Noong 2022, 2024, hindi pa namin kaya. From the president po yan. Yan po ang katapatan. Pag nagsasabi ka ng totoo, hindi po yan weakness. Tandaan nyo, ha? When you're saying the truth, the whole truth, puro root, and nothing but the truth, it shows confidence. Am I right? When you're saying the truth, that is unbelievable confidence. Because many of the people here on earth have no guts to say the truth. Even in your baby loves. When you're admitting that you love someone, you can't even say it. Di ba? Sa jowa nga, hindi mo masabing mahal na kita eh. Mahal na kita. Dati palang mahal na kita. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin sa'yo mahal kita. Di ba? Ayan po, lagi natin tatandaan. Etong presidente na to, kita nyo, sinasabi niya hindi pa namin kaya. And nagkaroon ka ng lakas ng loob, sabihin mo yun. Yung po talagang katapangan. Di ba? Action. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Ayan na nga po, sinasabi ko sa inyo, ang mga tinanim ni BBM, pagbayad ng utang sa magsasaka, irrigation, pag-asikaso sa ating agrikultura, nagbubunga na. Nagbubunga na po. Kaya kaya na ang 20 pesos na bigas. Siyempre sasabihin ng iba, 20 pesos na bigas. Ano ba talaga gusto nyo? Nung ayuda, ayaw nyo. Yung 20 pesos na bigas, ayaw nyo rin. Eh di mamatay na kayong lahat. Xi Jinping. Diba? Lahat ayaw eh. Doon kayo sa China. Peste kayo. Diba? Tapos sabi ng mga kumpare ko, yung iba kumpare ko, yung mga DDS daw, ang lakas sa 20 pesos na bigas, kapal ang mukha nyo. Tinanong daw na kumpare ko, pare, si nakapila sa 20 pesos na bigas, Saan? Ito, pinicturean pa. Di ba DDS yan? Pila muna daw siya eh. Laki daw ng discount. Mabango daw eh. Pala mo ka. Pero mo, ayun nyo nga yung mga kumparing nagka-black-black kami. Yung pala, pumipila rin sa 20 pesos na bigas. Huling post niya pa.
Huling post niya pa, oh. Ayan, 20 pesos na bigas. Ayan, pagkaing hayop yan. Tapos kinabukasan, nakapila. Siguro akala niya, pipintasan niya dapat. Nakita niya, maputi, mabango. Nakita niya siguro, hindi niya na mapintasan. Ang malupit pa, tumawag pa ng pinsan niya. Nakaano pa sila, 20 kilo. Galing. Kaya huwag kayong loloko-loko mga DDS. May katunayan ako dito, kumpare kong DDS, nakapila sa 20 pesos na bigas. Ha? Kayo, number 1, ang titigas ng mukha nyo, DDS. Maawa kayo. Tigas ng mukha nyo. Hindi lang 10 kilo, tumatawag pa kayo ng, pang 20 kilo. Patay gutom. Palakpakan! Palakpakan! Palakpakan ang kupal na yan. DDS, oh! Puloges! Oh, DDS! Kung nahuli siya na kumpare ko, pinicturean siya eh. Kumpare rin namin yun eh. Binalak-blak ba kami nun eh? Binalak kami. Pati buong pamilya niya, binalak kami. Makita-kita namin, putik nakapila ng 20 pesos na bigas, kakahiya siya eh. Wag ganun. Pag ayaw nyo sa gobyerno, wag kayong bumili ng bigas. Patay gutom, DDS! Patay gutom. Bala ko nga bumili akong 20 pesos na bigas uli. Bibigay ko sa kanya. Hello, DDS, para sa'yo! Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Oh. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Nako, sino ba yan? Sino yun? Sino yun? Kaweteng, sino nag-smuggle? Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakikita namin. Nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Malapit na tayo doon. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Ayan na, narinig mo yan, Digong. Hindi na pwedeng kinakamay. Sabi ko na hindi pwede sa presidenteng ito ang kinakamay. Is serving.
Bawal po ngayon ng kamay-kamay. Kailangan po tagusan to, tagusan. Bawal na mga KFC dito. Ha? Tagusan to. Oh. Matindi rin bumalan si BBM. Hindi na pwede dito ito kinakamay. Oh. Wet eh. Ang talaga nasa computer na. Kaya yun ang unang ginagawa nito si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Ang PhilHealth po, hindi po ginipit. Inaayos po ang PhilHealth. Tandaan nyo, subukan yung tumalon ngayon sa second floor. Huwag kayong magpasalo. Magpakapilay kayo. Pag na-confine kayo, may libre pa kayong second check-up. Totoo. Ganun na yung PhilHealth. Pinakita ko na yan dito. Pinakita ko po dito yan. Gusto nyo try, pukpukin nyo yung sarili nyo ng kawali. Kinabukasan, nakakompine kayo, libre. Tapos yung susunod na check-up nyo, libre rin. Ganun na po yung PhilHealth. Inaayos ng Pangulo. Inaayos ng Pangulo yan. Yung iba kasi, tatanga-tanga. Hindi naman membro ng PhilHealth. Akala mo, demanding pa. Eh kami mga membro ng PhilHealth at yung mga nandito, ayan yan. Yung mga nandito, yan, mga senior citizen yan, uugod-ugod yan. Yan talaga nakakaalam. Dumalaki ang benepisyo na binibigyan ng PhilHealth mula noong 2022. Mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Yan ang kailangan ko sa iyo, Uncle eh. Andito kami. Ba't di yung sinasabi sa amin yan? Ano papagalitan ko na itong mga PCO? Papagalitan ko na yan. Anong sabi, Mama Lalaine? May tanong ang DDS if sagot din daw ng PhilHealth ang gamot sa kabubuhan at katangahan. Walang gamot yan, tanga! Yung kabubuhan ng DDS, yung katangahan ng DDS, alam mo gamot yan? Uminom ka ng panlinis ng silver! Yun ang sagot! Yun ang sagot dyan! Yan si Ramon Simon. Walang ginastos na operahan sa mata. Ganun po ngayon ang PhilHealth. Inayos ng Pangulo. Hindi yung magsasubsidy na magsasubsidy tayo sa PhilHealth. Pangunahin po ang ating health. Pero, pangunahin ang ating health, nakikita mo naman yung PhilHealth, nag-i-invest. What the F? Ba't ka mag-i-invest? Mag-invest ka sa mga membro mo. I-invest mo sa mga membro mo na sinisigurado mo sa amin na kapag kami nagkasakit, magagamit namin yan. Hindi naman namin araw-araw nagagamit ang PhilHealth eh. Hindi namin ginagamit araw-araw yan. Tandaan nyo, ginagamit lang ang PhilHealth pag nagkasakit. Kaso ang problema, kapag nagkasakit ka, putek, hindi mo naman magamit yung PhilHealth. Yun po ang inayos ng ating gobyerno. Hindi lang alam ng tangko. Ano sinabi mo? Hindi ginagawa na namin. Pero patuloy kung titignan talaga at pag-aralan. Sir President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Hindi alam ng tao yung ginagawa namin. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin. Ayan sinasabi ko, BBM eh. Pagalitan mo nga itong PCO. Itong mga PCO na to. Jolo, grabe ka naman. Kabibigay lang sa'yo ng award ng PCO. Hindi!
Trabaho tayo ngayon! Tamo! Hindi alam ng mga tao, ano pa silbi namin dito? Sabihan mo yung mga PCO, uncle, ha? Sabihan mo, ano ba yung klasin mga yan? Buti pa si Yusek Claire, napakaganda yan. Uy, iba si Yusek. Ibang department, malawak yung PCO. Merong marketing, mga ganon. Merong, iba-iba si Yusek, nasa ano siya eh. Nasa ibang department siya. Huwag yung damay si Yusek, si sermonan ako nun, peste kayo I love you, Yusek Claire. I love you. Putik. Mamaya, oy, Jajer, mamaya sabihin nun, magandang araw, Pilipinas. Pinagbabantaan po tayo ng isang vlogger na Nyolo. Napakasama po ng hayop na yan. Gumagawa na po kami ng aksyon regarding sa hayop na vlogger na Nyolo na napaka minamaltrato kami dito sa PCO. Yari tayo dyan. Ito, pwede na kayo dito. Meron kayong ganito. Meron kayong pwedeng benepisyon ganito. Kuha ba? Kuha ba yung diction? Ano po? Kuha po? Kuha po ba natin ang nasabi po natin kanina? Yusek! I love you, Yusek Claire, Kaya kayo mga patay gutom na umaano kay Yusek Claire, patay gutom! Kayo nagko-contain kay Yusek Claire, bumili kayong bigas, lagyan nyo, Yusek Claire. Bumili kayong ulam, lagyan nyo, Yusek Claire. Patay gutom! Wala kayong ginawa kundi i-contain nyo si Yusek Claire. Pinapalaman nyo sa pamilya nyo. Pag nagkaanak kayo, pangalan nyo, Claire! Patay gutom eh. Araw-araw, oras-oras, Yusek Claire. Kada mo i-upload si Yusek Claire, kukontrahin ka agad. Patay gutom. Doon nyo po makikita yun. Isipin mo si Yusek Claire, Yusek lang siya, hindi siya presidente. Pero siya ang buong topic niya, patay gutom! Ayan po, Yusek. Nakita niyo naman po kung gaano, kung kayo, kamahal. Na pwede sila mag-claim ng gano'n. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Sabi ko, ba di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin Oy, Leticia Villamil, 9.90. Maraming salamat po. Oy, anong kaya na? Excuse me. Yung mga nagre-request na i-react ko ng mga DDS vlogger, I will think about it. Diba, Chay? Diba, Mamulalay, Mami Peng? Diba? I will think about it because, I'm with the president. Hello? I'm with the president. Hello? I will think about it, okay? Because I'm with the president. Hello? Excuse me. Hello? Who's that? I will think about it. Okay? Because, I am so busy right now, engaging with the president. Hello?
engaging with the president. Hello. Hello. Nyolo, hello. Diba? Yusek, ano masabi mo? Tama po. Halos wala na po siyang oras para ipagtanggol ang ating bansa. Yan po si Nyolo. Maasahan po natin. Thank you, Yusek. So, kung ano yung pondo na... Oy, Maestro Paul, gawin nyo na nga isa... Ano bang... Gawin nyo na nga 100,000 yan, tapos si Mami Peng 50K. Hindi ka sa mga ulo nyo eh. Naka-frame na to. Naka-frame na. Naka-frame na to. Puti ko. Oh. Yung t-shirt ko, ipiprame ko na. Papakita ko rin sa inyo. Yung t-shirt ko, ipiprame ko. Yung t-shirt na pinirmahan. Mami Peng, may video ka ba nun? Yung pinipirmahan yung libro tsaka yung t-shirt natin. May video ka, send mo nga sa akin. Kasi sabi ni Bestoyo, ba't walang video? Saglit lang po, hanap ako, Bestoyo. Mami Peng, 20 mil ka sa akin. 20 mil ka. 20 mil ka. Malaki offer. Kausap ko eh. Mami Peng, malaki offer. Nakausap ko eh. Malaki offer. Bestoyo. 20 mil ka. Send mo sa akin yung video. Hindi ka kasi lumuwas Maestro Paul ang gara mo eh. Mag-react na tayo, mahaba pa na ito Pwede nating ibigay. Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit nyo yung parang digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD pagka may sakit. Naku, pangit na naman ang tanong ni Tingjing. Pangit ang tanong ni Tingjing. Mr. President, ba't po may makapalamukha na senador na ginagamit yung salitang malasakit? Ganun dapat, Tingjing. Pangit ng tanong eh. Mr. President, totoo bang may malasakit yung malasakit? Di ba pinagsama-sama lang yun na departamento ng gobyerno? Ba't po may makapal na mukha? Ganun ka agad. Pangit ng tanong eh. Pangit, no? May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun ang kamay. Opo. Kaya, Tama? yun, meron tayong mga app, e-gov app na ganun. So, ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Na, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage. Para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Opo. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabi, sige, ayos na ito, stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Hindi sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hanggat maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Maganda yan, BBM, digitalize na. Kaso, kailangan po natin, pag digitalize natin, katulad po dito, ito mga matatandaan to, hindi po sila marunong sa app. Ito po, mahal na Pangulo, ito po mga matatandaan to, hirap po. Yung like nga lang sa YouTube, hirap na sila eh. Yung like button, hirap nga nila makita eh. Apo, saan ba yung like button dito?
Diba? Kailangan po, meron din po tayong mga, yung mga, ang tawag doon, parang isang guidelines kung paano matuturuan. Ito, yung mga matatanda. Kasi wala namang magka-claim diyan kundi itong mga to, yung mga tatandang to eh. Diba? Yun lang sana mga mahal na Pangulo. Yung guidelines po para na po lalo po sa mga matatandang nandirito. Itong mga to. Kasi mahirap po to. Like button nga lang, paulit-ulit na tayo. Yung like nga lang, hirap na hirap maka-like dito eh. Kasi mahirap yan eh. Halo kaya mo yan sa e-gov, sa app ng government. Ngayon po, ito po yung app. Alam ba, pakita ko sa inyo. Ito yung app, di ba? E-gov app. Ayan, e-gov app. Ano ba yan? Hindi ko makita. Ayan, e-gov app. Ngayon, pagpunta mo dyan sa e-gov app, ayan, nandito kagad yung PIN. Yung PIN mo, syempre, baka hindi nyo na matandaan kung ano nilagay yung PIN. Di ba? Oh, yung PIN, tatandaan nyo. Ngayon, tsaka kayo makakapasok. Oh, tsaka kayo makakapasok dyan. Tandaan niya, mga matatanda, ha? Oh, PIN ha, hindi e-PIN. Sabihin nyo, anong PIN ko? Wala na akong e-PIN eh. PIN po ha, PIN. Baka sabihin nyo, wala ko niyan eh. Wala na ako. Wala na e-PIN to. Wala na ako e-PIN. Ano yan? Pustiso. Eh, pustiso ako. Paano yan? Anong gawin ko? Pustiso na ako. Lola, PIN po! Wala na ako niyan, apo. Wala na ako, lola mo niyan, PIN. Wala na, pustiso na ako. Up and down. Diba? O, yan, e-gov. O, ngayon, pagpasok mo ng e-gov, ayan, e-gov, o. Pagpasok mo na dyan, hanapin mo na dyan kung saan ka pupunta. PhilHealth, nandito po, NGO, LGU, jobs. Kompleto na po dito, travel, kompleto na dito. Startup, health, andito po. Pwede na kayo magpa-schedule dito. Okay? Pwede na kayo magpa-schedule. Ngayon, kailangan po natin dyan, Mr. President, siguro maglabas po tayo ng guidelines para po sa ating mga senior na matututo po na itong app na to. Kasi yung iba po, hirap po talaga sa mata, sa pandinig, tanda eh. Mahal na mahal ko to. Kaya, iniingatan ko nga kayo. Iniingatan ko kayo. Gusto kong magkaroon si Uncle ng guideline sa inyo. Eh, paano? Umpisa pa lang. Pag-install pa nga lang, baka iba ma-install nyo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante, at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung kinalaman po sa peace and order. Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka CPMP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos yung mga patrol cars nila, di ba dapat ay nandito yan lagi para, actually kahit walang pulis minsan, pag may patrol car eh, deterrent na rin sa krimen eh. Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh. Bawat bayan, 119, 119, 911, 999, kung ano-ano. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Okay, magkakaroon na tayo ha. Ayan na po, centralized na po. Yung halimbawa, yung pang 911, 119, magkaka-centralize. Rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit. Tapos yung ibang mga pusher, mga small time lang naman. Pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyo gawin dyan?
kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na sabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So malaki talagang nahuhuli namin kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera eh. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Tandaan nyo po kung mapapanood nyo po yung Narcos, kung napanood nyo po si Pablo Escobar, miski presidente po nabibili ni Pablo Escobar. Ganun po yung mga drug cartel. Ganyan po nangyayari sa atin. Ngayon, kung makikipagsapakat ka po diyan, katulad ni Digong, nakisapakat kay Michael Yang, hindi talaga masusolusyonan yan. Katulad po ni Digong, hindi po nasolusyonan ng droga. Anong ginawa? Inubos lang kapwa natin Pilipino. Diba? Walang panaman yung sweldo nila sa gobyerno dun sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin. Kinamay. Nakakahuli po dito ng drug lord. Nakakahuli po dito, nakakasuhan. Yung drug lord ni Digong, si Michael Yang, nasan na? Si Alan Lim, nasan? Si Pulong, yung mga kaibigan niya. Tingnan mo. Kinakanlong pa ni Pulong ngayon si Charlie Tan, proud pa siya. Isa sa mga, talipandas. Yun ang hindi nakikita ng ating mga kababayan eh. Mga kababayan, gumising kayo. Dinala lang kayo sa maling guni-guni. Maling panaginip yang ginagalawan nyo. Gumising kayo. Ito ang tunay na gobyerno. Hindi yung gobyernong pinamunuan tayo ng Chinese, meron tayong Chinese, economic advisor. Yung pala, drug lord. Kaibigan nila ang drug lord. Kaibigan nila ang drug syndicate. Dito hindi kinukulong. Kinukulong yan. So ngayon, in the same vein, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga ikukulong natin yung mga sangkot diyan sa drugs. Pero tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi maganda tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming na bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot. Alam niya lahat yan. Alam niya lahat yan. So asahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis. Hindi kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta huli, papatayin na lang, di ba? Doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Dahil talagang... Kita mo, yan po, Presidente. Isipin niyo po si Sara, Presidente, ini-interview. Ano masasabi mo sa mga droga? No joke. Nag-contact na ako ng mga assassin. Papatayin ko na lahat sila. No joke. Ganun sabihin ni Sara pag siya na presidente. Di ba? Tapusin nyo na mga putang inang niyang show ninyo! Gagano si Sara sa inyo? Gusto nyo ba yun? Ano po masasabi nyo na hindi daw po nararamdaman yung mga sa kalusugan ng mga
mga senior po, hindi natutugunan sa mga pilit. Tapusin na ng mga putang inang niyang siyaw ninyo! Hi friends and not friends and not friends. Bago nga ngayon, bloodbath no? Bloodbath, putik, Dracula yata ang pamilyan to Ayaw ko yun dahil hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki, tinitira yung maliit. Hindi titigil yung mga operation. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected but maybe fear is better. Considering our current situation, ano Yeah. Kaya ako po tinanong yun. Ayan na, si BBM, mag-aano na siya, no? Yung sabi ko sa iyo, BBM niya, sinasabi nga namin sa inyo mahirap din sobrang mabait, inaabuso. Tama, naabuso si BBM. Ngayon, wala, kailangan niya talaga Kailangan niya mag-step up to another level na talagang gawin niya yung, kung tinatrato siyang hayop, tratuhin niyo na rin hayop yung mga yan. Bait kasi. Diba? I'm sure, naririnig niyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman Kasi basta umalis ka na. Kunti kakasuhan ka namin, kukulong kita. Umalis ka na lang. Marami na rin. Pero sir, ang lagi sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Biro mo, no? Iniintindi niya pa rin huwag mapahiya, no? Iniintindi niya pa rin huwag mapahiya, no? Ayaw nyo na lang para wala lang usapan. Grabe, no? Alam mo yung taong ganito na iniintindi pa rin yung gumawa ka na nga ng kagaguhan, iniintindi niya pa rin na yung iisipin ng mga tao sa'yo. Grabe naman. Diba? Hindi siya tama, Mary Jane Rivera, hindi siya namamahiya ng tao, no? At ganun kasi yung mga edukado Diba? Hindi yung katulad nasa Davao, mamabantot Para ito yung target natin, hindi natin naabot. Ito, natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito yun. All of these things that, para Eduardo, review, titignan namin bakit mabagal ang baba ng serbisyo. Ano yung gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood Parang ganun po Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait niyo, sir. Ang bait niyo talaga. Bakit? Palagay ko naman kung happy kayo. Grabe, no? Ang bait niyo. Ang bait niya talaga Ang bait talaga ni BBM Kasi nga po, pinalaki to sa maayos na pamilya Pag pinalaki ka kasi ganyan po yan, pag talagang pinalaki ka sa maayos na pamilya, pinalaki ka na well-mannered, di ba? Ganyan ang resulta mo. Ganyan tao. Pero yung pinalaki ka sanggano, ganun kay Sarah. Di ba? Yolo, baka totoo ba yung issue kay Arnel Ignacio? Sibak na po. Masalimuot yung ginawa ni Arnel Ignacio. Binigyan siya ng sa susunod na talakayin natin, binigyan siya ng kapangyarihan,
binigyan siya ng retain. Ni-retain siya yan eh. DDS yan eh. Ni-retain siya dyan. Kaso, ang dami na palang pang-aabuso. Grabe. Sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Hindi sila nakapag-perform na mabuti. Opo. Ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin, basta gawin na ninyo. Yun actually, that's the lesson we learned from this election. Grabe no, grabe si BBM no. Grabe, puro tao ang yan talaga. Biro mo, tao lang iniisip niya. Totoo yan. Nung nakaraang SONA, ang sabi niya, narinig ko na gusto ng taong bayan alisin ang pogo. Inalis niya kagad. Di ba? Narinig niya yung sentimiento ng taong bayan. Takot ang taong bayan sa pogo. Abangan natin yung SONA na ito. Tignan natin yung SONA ng Pangulo. Explain it to us anymore, just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with the good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Yung pong isang aspeto ngayon na kahit paano ay gumagaan-gaan ang buhay ng Grabe no, yung ganitong Pangulo, ang sarap pong magkaroon ng ganitong Pangulo. Nakikinig eh. Ina-admit niya rin na may pagkukulang siya eh. Makakita ng Pangulong ganyan. Walang Pangulong ganyan. Sa totoo lang po. Walang Pangulo na sasabihin na nagkamali po kami. Putik sa makakita ng Pangulong ganyan. Diba? Ganun po kasi yung totoong tao. Nagkamali po kami sa ganitong parte. Hindi naman porket Pangulo ka, lahat ng gagawin mo tama, may pagkakamali. Ang mahirap, yung pag-aamin sa pagkakamali mo. Dahil ikaw ang Pangulo. Pero pag ikaw isa kang Pangulo, umamin ka sa pagkakamali mo, napakalaking ano yun. Napakalaking ano po sa isang Pangulo yun. Aminin mo na mali ka. Alam mo, mababash ka eh. Mababash na naman siya na yan. Pero ina-admit niya nagkakamali siya. Yun ang maganda. Dahil pag Pangulo ka, hindi ka naman perfecto eh. Oo, ikaw ang pinakamataas. Pero tao ka rin, nagkakamali ka. Ganyan po yung itong Pangulong to. Ngayon na tayo nagkaroon ng ganitong Pangulo, open siya. Open siya sa lahat. Makatao siya sa makatao. Ibang klase to. Yung sa sektor po ng transportasyon, yun po, diretso yun. Araw-araw, nagko-commute ang mga tao. Ang MRT, LRT, ang dami pong sumasakay dyan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit pa paano, umikli na ang pila. Kasi pinupuntahan niya, nakita niya, yung mga hindi na kailangan doon, yung pinagpipilahan. Tama yan, Jocelyn Wanabe, di ba? Ito lang talaga may malasakit eh. Alam niyo po pag may chance kayo, napapanood mo lang siya eh. Pero pag nakakasama niyo po siya, grabe to mga tao to. Grabe siya. Yung yung ganito. Ganun siya magano eh. Puro tao iniisip niya. Yung sa ganito, naayos niyo ba yung iniintindi niya eh. Kaso may meron talaga mga tampalasan na inaabuso yung kabaitan niya eh. Inaabuso po siya. Kaya yun nga po ang pinagsisikapan natin maalis. Ayan, kaya nga sabi ko nga sa inyo, pagtulungan natin ang ating Pilipinas sa pagsuporta sa Pangulong ganito. Wala na tayo makikita ang Pangulong ganito. Mga security check, mga kung ano-ano. Wala nang hindi nakasama sa pagsakay. Nung report nga niya sa akin, kanya, sabi niya, sa lahat, marami na ako nasakyan ng mga tren sa buong mundo. Ngayon ako nakita, may security check, may bomb check, may inspection ng bag, kung ano-ano. Tinagal niya lahat. O di, nabawasan yung pila. Ganon din yung ginawa namin sa airport. Ngayon, nabawasan na yung pila, mas maganda yung ayos na sa patakbo sa airport. Inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Pero yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman. Yung RF code, may ID, may clearance, kung ano-ano, bago sila makalabas. Dapat, di ba, yun yung blue lane. Di ba? Dapat, OFW ka, sige na. Sige na, stamp, sige na. Di ba?
Dapat ganun eh. So dahan-dahan mapupuntahan din natin yung ginagawa namin ginagawa kaming pagpalit sa Bureau of Immigration pati. Yung tinatawag na e-gate. Opo. So dadamihan natin yung e-gate. Mabilis na yan para hindi na... Yun ang pinag-usapan ko, yung maliliit na para siguro para sa kung nasa ano ka, inaintindi mo lahat ng iba't ibang sistema, maliit na bagay lang, pero hindi eh. Nararamdaman ng tao yun at yun ang hinahanap nila eh. So ibigay natin sa kanila. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto kong makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na Kita mo, no? Yan ha. Gusto niya makipagkasundo. Marami na kasi siyang kaaway. Gusto niya kaibigan. Kaso nga, inabuso siya eh. Inabuso kasi siya eh. Sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Yan. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay sama. Yun mo, no? Nung gusto niya eh. Serbisyo sa publiko eh. Diba? Kaso Mr. President, wala eh. Kailangan po natin kailangan eh. Buti, alam mo, yung nangyari po kay Sara, ano na rin po yan eh. Tinakda na ng tanda na yan. Biro mo matagal na pala kayong pinagpaplanuhan. Hindi rin tama, Mr. President eh. Hindi ko kayo sinusunod ah. Ang mahirap po kasi, Mr. President, matagal na pala kayong pinagpaplanuhan. Sa mga ganyang bagay, hindi po dapat natin pinapalampas yan, Mr. President. Ang tagal na, simula sa tatay, sa Comelec, kay Bato. Ang tagal ng pinagpaplanuhan kay Gloria. Ang daming plano para sa'yo para umalis ka. Pero hindi namin nahayaan yun, pinoproteksyonan ka namin. Dahil hindi nararapat yan. Diba? Inadya na ng tadhana yan. Inadya ng tadhana na ipakita na ang tunay na kaanyuan ng mga Duterte. At yan na nakikita na ngayon eh. Nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala niyo sa kanila. Ano po yung gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan. Marami yan. Mr. President, salamat po. Salamat ka. Thank you. Grabe, yan po. Nakita niyo naman po, napakabait talaga ng ating Pangulo. Wala na po tayong Pangulong ibang pa mga ganyang kabait. Kaya, Mr. President, huwag kayong mag-alala. Nandito kami mga kababayan mo na totoong nagmamahal sa inyo. Okay? Huwag niyo na pong itindihin yan. Tsaka huwag kayong maano dyan sa mga Duterte. Sila naman po talaga masama eh. Di ba? Bawat hakbang, tinig ang iyong daan. Nandito kami, mahal na Presidente. Ika'y hinuskahan. Hindi ka namin iiwan. Ika'y ganit sa kapangyarihan. Agilang Dudurugin namin yung mga DDS. pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Bait na itong Pangulong to, no? Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang
Ma'am Etheline, thank you. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo matagal na. Kailangan kasama tayo ni BBM sa hirap at saya. Dahil ang Pilipinas, wala pong pag-asa, kundi siya na ang pag-asa. Nakita niyo po ang isang makatao, hindi buhat bangko. Umaamin sa kanyang pagkakamali. Umaamin na merong hindi siya perpektong presidente, pero nakikinig. May tenga para sa tao. Wala pong ganyan. Si BBM lang po yan. Kaya mga libag, mga karayuma, suportahan natin ang Pangulo. BBM! Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Yan po ang ating Pangulo, mga libag, mga karayuma. Napakalupit ni BBM, no? Ay, nakakaiyak, no? Umiyak na kami ng Mami Ping, eh. Tapos na yung iyak namin. Umiyak na kami doon, nakita namin siya, eh. Umiyak na kami, nakakaiyak. Niyayakap nga namin, sabi ng security, op, 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 op. Niyayakap namin, op, 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 op. Konti lang. Op, 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 op. Mahigpit eh. Mahigpit yung security. Suplado eh. Suplado naman nito. Kaya kapil lang eh. Yan oh. Seryaya mo. Sabi ko, Uncle, tingin sa picture. Sabi ko, Uncle, picture. Tumingin siya sa camera ko. Ay. Ha? Hindi kaya ng iba, ngunit kahit sugatan. Tapos yung mga vlogger, gusto nyo pansinin ko kayo? Hello? 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 Disturbing. Kahit lumuluhay, Hello? Kita mo yan? Ha? Nakita mo yan? Sino ka nakausap ko? Tapos kakausapin kita? Hello? Isip mo ba din kapakanan ng iba? Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Wala, BBM! Loyalista hanggang dulo ay Wala na, pabayaan nyo yung mga DD-shit kasi yun na lang po ang gagawin nila eh. Manira na lang. Wala na. Manira. Walang kwenta. Doon na sila nabubuhay. Literal, sila nagpapakain sa pamilya nilang paninira. Ano gusto mo? Bubulong ako. Lakas lang boses ko. nandiyan. Kasama mo kami sa lungkot mo. Ay, sabi ng ano sabi?
Ano, sana kung yung real person ka daw ano? Kung real person ka. Hoy, I'm a real person ha. Real pogi. Sayaw, pagkat Pilipinas. Yan, tulungan na lang po natin ang Pangulo. Yan na lang po ang papakiusap ko sa inyo.